Tagbak, Iloilo. Yung sinakyan natin, papunta dito sa may babaan ng ano, Plaza, Haro-Haro Plaza. Napunta ko na to ng gabi, mag-iita simbahan, pero hindi ko siya napasok, no? So ngayon, andito na naman tayo para pupunta sa Nilis. Isasama ko na tong ano, Haro Plaza, pasilip, kung ano nga ba itsura niya kapag kaaraw, no? Anong kanyang, kung ganun ba siya ka-impressive, ka-attractive. At kung anong ganap, no? Anong ginagawa ng mga tao dito kapag kalinggo. So yan, kita mo naman, family bonding, family gathering, and friends, groupings, no? Good morning, Haro District, Iloilo City. Meron sila dito simbahan. Tawid lang tayo. Lower jeep. Ang cute naman, lower jeep. Gusto ko yun talaga. Kahit hindi na sila magganito, ang ganda ng jeep, hindi ano siya, hindi siya masikip, komportable siya kasi mahaba. Ganda pasok tayo dito sa loob. Tingnan natin anong meron. Siyempre simbahan, alam ko yan, pero tingnan natin yung loob. Grabe to ha, 1575 pinanganak ang simbahan dito sa Haro, Iloilo. Tapos pinalaki, pinaganda ang simbahan. Itong structure na to is ano to siya, 1800 ba something? 1800. So luma din pa din, no? Nice one. Ito yung loob. Ano yan? Okay. May inbili. Luma. Takot ako, parang hindi ako pwedeng pumasok at masasagi yung sungay ko. Sabihin na rin sa mga nagdadasal. Yan lang. Tapos gusto ko hawakan ang ang kanilang structure. Basta una kong nakahawak or nakakita ng simbahan na gawa sa mga corals. Di ba corals gawa to? Yung, di ba may mga corals naman talaga na kusang namamatay dahil sa katandaan tsaka inaanod ng mga malalaking alon. So yun, dahil sa Sorsogon, Gubat ba yun? Basta somewhere in Sorsogon province. Nga pala, speaking of mga bahay-bahay na hindi naman talaga siya pang mayaman ng mga kabahayan, nakikita ko siya sa may yung galing kang LTO sa may Haro, doon sa may JP Hotel. Tapos pag pupunta ka doon, papunta ka dito, madadaan mo yung mga bahay-bahay pala sa ilog, pero hindi siya yung talagang kasing mga slums like mga badyaw level na mga bahay. Para sa atin nandun sa Davao, pero napakagaling kasi hindi talaga sila ganun kapansinin. Wala ka talaga masyadong ganun sa lugar, sa pinaka city proper. Di ba, madalas sa mga informal settlers, mga slums ay makikita sa tawag nito, mga city proper, di ba? Malapit sa bayan, sa pinaka-sentro. Pero dito, hindi, walang ganun. Anyway, nanakit tayo dito. So yung vlog natin na to, mikos-mikos na to. Nuestra Señora na simbahan, itong pinuntahan natin ngayon. Tapos hanggang sa may Nilis Garden. Ang galing. Daming tao, no? Mga Ilonggo. So sa Visayas, dito sa Pilipinas, ang pinaka-cradle of Catholicism is Visayas region, no? Dito sa Pilipinas. So sino nga ba sila? Bohol, Cebu, and Iloilo. I don't know sa Samar. Hindi ko pa masyadong
na-explore yung kanilang history. We know that God is in control. We pray that everyone will support our incoming priest. For our outgoing priest, that the people in their new assignment may they take from your own heart and may their minds be focused in service to you and to the church and the archdiocese. Diba? Ang ganda lang, no? So, okay. Daanan natin ngayon ang kailang plaza. For us, your children, help us grow in our faith. We lift up our burdens to you, Lord. Yan lang, no? Pag madasaling kang tao, tapos masipag, tapos madiskarte, no? Kasi hindi pwedeng sipag lang, no? Kailangan may diskarte din. Kasi kalabaw, masipag yan eh. Kaso, dahil wala silang diskarte, kaya yun. Ano sila, ginagawa silang wala lang, pautusan lang ng mga tao. Hindi, balikan natin yung tatlo na yun, dasal, sipag at diskarte. Para, kasi yung dasal, didinggin ka rin man ng dasal. O, ipagdasal mo na lang una, first, magdasal ka, punta ka sa simbahan. Ipagdasal mo na, sana ikaw ay biyayaan ng sipag. Pangalawa pa. Tapos pangalawa, ipagdasal mo ay biyayaan ka ng wisdom, no? Paano maging madiskarte sa buhay. Kasi laging ubos ang pera. Kasi kulang sa diskarte, parang gano'n, no? O, ipagdasal mo yun. Ilang ha, daan lang tayo dito. Ang ganda ng lugar. Ang team dito is Lakas Maka American style, Spanish style. White. Di ba? Nakakatawa lang, no? Kapag may kamag-anak ka na dito nakatira sa Iloilo, talagang komportable ang puso mo, palagay ang loob mo na okay sila dito. Safe sila. Kahit paano masaya kasi ang ganda ng mga parke. Makapagpahinga talaga ng maayos kapag ka napapagod. Alam niyo yun, di ba? Pag napagod, makapagpahinga. Meron silang mga lugar talaga dapat tambayan. Tapos ito na yung nila, parang mga tali-papa, no? Or mga palipalengking nasa gilid lang. Tignan natin kung sila by obstruction. Oh, ang ganda ng mga lower jeep nila. Okay. Diba? Ayun, no? Hindi naman siya obstruction kasi meron namang daanan. Galing. Pero Davao, meron sila pumilo from Davao. Kaya nga, sarap po. Kasi ito naman siya, Cagayan. Galing sa Camiguin, Cagayan. Camiguin is part siya ng, kasi ito yung Guimaras. Saan pala yun, Nilis Garden? Nilis Garden. Nilis Garden. Dito sa Ilopis. Ilopis? Sasakay pa ng jeep? Sige. Sige tiya, salamat tiya. Yan na ikaw lang aking gusto. Hindi pamilyar ang Nilis Garden dito sa mga tao. Hindi pamilyar. You know, old building, Ano ba to? Archbishops. Index Salon for men and women. 39 pesos lang gupit dyan dati. Tapos may kasama pang shampoo. Sana all. Tapos after mong gupitan, lagyan ka pa ng yung wax. Ayos yun. Oo, mga lumang structure. Talagang estilo ng ng mga poste, mga pundasyon. Ng mga lumang gusali.
Basta makikita mo yan sa City of Manila, sa Intramuros. Tapos sa Cebu, saan nga ba sa Cebu yung may mga ganyang ano, bahay? Basta sa Colon, ano siya, old district lang, no? Like, ang sa Colon is ano naman siya, yung old street siya na hindi siya lumang mga bahay, kundi doon nagsimula yung ano, city. Kasi alam naman natin, Cebu City is the first ever city in the Philippines. The oldest city. Wow, hot. Pabili hot cake din. Kano yan? Sampo. Mainit pa? Mainit ha? Bakit? Ay, may lima ka na ba? Kaya yung ano, pang Lilis Garden. Lilis Garden. Ha? Lilis garden. Village garden? Lilis garden. White garden kasi. Lupis Ano garden. nga barangay? Lupis siguro. Ano nga yung garden na dapat no? Ay, lupis garden sa White House. O baka yan na yun, te. Sa White House. Lilis Garden eh, nakalagay. Ano nga barangay na sakop? Wala, hindi ako alam. Akala ko ba tourist spots yan? Ba't hindi siya, ano? Sa plaza. Dari sa Haro. Oo. What's good? Tsaka kagabi, may nakita ko sa daan parang this way to Lilis Garden. Saan ba yun? Ay, wala ka ni Hake. Isa lang. Pwede lang kasi wala. Kaya ko karoon, mag-play sa. Para naman? Wait. Nga. Sila? Ha? Pabili pa din. Ano? Hot cake. Isa pa? Pabalya na sa kung ano sa kasako, paro o pan. Sa may Robinson Dape? Lilis garden. Palaan ko lang ang white garden. Drao. Ang lupis. Drao. Pero nakita mo sa diri mga sa pan? Kagabi, oh, nakita ko sa ano, sa Karatula, this way to Lilis Garden. Wag natin dito na, kasi nasok. Oh! Ay! Kailang, sige, tak. Diabetes. Okay, salamat. Ayun. Garden. Man, 20 ba?
Kuya, baka familiar mo yung Lilis Garden. Lilis Garden. Saan daw makita sa road? Familiar ako. Hoy, naka-turn on pala yun. Sorry. Anyari. Okay na, pag-usapan na sila atin na ano, ang galing na sipag nila, no, na mag-asawa. Yan ang maganda, mga gala, kahit mahirap. 'Di ba tayo naman mga Pilipino, ano tayo, mga emotional, 'di ba? More on emotion tayo, no. Kumbaga, kailangan yung puso natin masaya, happy, huwag masaktan. So, kumbaga, pag happy yung puso natin, emotionally happy tayo, ibig sabihin nun, okay tayo, no? Gaya niyan. Happy naman silang dalawa kasi mag-asawa. So, kahit maulan, maambon, talagang ano sila, no, nagtitinda ng ano, ng pag nito, hot cake. Ang sarap ng hot cake. Kasi di ako nagkape. Ngayon pala paalis na ako sa ano, sa Iloilo. Ito na yung oras na nag-check out na ako, no. Dala ko na yung bag ko. Tapos patawid na ako ng ano, Bacolod. Pero yun na nga, gusto muna daanan yung ano, Lilis Garden. Nakakatuwa lang, di ba? Sana all. Ang ibang mga Pilipino na wala nang ano, wala nang pera, nagkabit-kabit parang ng babae, oh. Tingnan mo si Kuya. Sinusuportahan niya Mrs. niya. Dalawa sila, oh, dalawang card. Yung kay Kuya Buko. Hot cake. Para kung nasabi na mag-asawa sila, siyempre, ano, nagtutulungan. Tinulungan niya kayo sa ate. Pati sa panukli. Nga, ano, si Pio, Lilis Garden. Ito yung Robinsons. Hanap ako ng Robinson para makapag pag na ito cash out sana. Oo. Lapit lang pala sa akin. Di ko naman lang nakita to nung ano, nung paikot-ikot. Colegio de San Jose. Bukas kaya ngayon? Ang Lilis Garden. Yes, ito na yung Lilis Garden, no? So, ang may-ari si Lilis. Sino ba si Lilis? Kaso may gwardiya. Di ko alam kung pwede ba itong pasukin. Parang private yata. Galing. Nice one. So, dito na tayo sa may ano, labas nga ng ano, Lilis Gardens. So, may nakalagay na aim. Ano ba ibig sabihin ng aim? Million? 500, mga ganun. Ano ba tawag dyan? So, yun ang ganda. So, ano para to, mga Lopez family, no? So, mga pinsan, mga kamag-anakan to ni Lopez, Gabi Lopez, may-ari ng ABCBN. Ito na yung tinatawag na Lilis Garden. Tapos ngayon, tingnan natin yung ano, Wikipedia natin. Kaya, picture din sila. Oh. So, yun. Ayun, oh. Diba ang ganda, no? Lopez. Lilis Lopez. Ayun, no? Lopez Heritage House. Wikipedia yan, ha. Basahin natin. Lopez Heritage House or Mansion de Lopez or otherwise known as Lilis Garden is a national heritage house built in 1928 located at Haro, Iloilo City by an Ilonggo statesman Don Vicente Lopez and his wife Doña Elena Hofilinia. Si Hofilinia, so parang dito si ano, no, hindi siya Spanish, si Hofilinia. Para ano siya, parang siya ay basta iba yung ano, apelido Hofilinia.
The mansion was named after the couple's eldest daughter, Nelly Lopez Ejo Filinia, due to its grandiose architecture, highlighting the province as aristocratic past. Ano ibig sabihin na aristocratic? Belonging to or typical of the aristocracy. So, aristocratic meaning belonging to or typical of the aristocracy, an aristocratic family. So, similar, noble, titled, in the upper class. No? Sana all, upper class. So, yun talaga yung ano, nakakalungkot. Para sa akin na, nakakalungkot na tingnan yung ano, balikan natin yung mga sinaunang panahon sa Pilipinas na ang mga nagmamay-ari naman talaga ng Pilipinas ay mga Pilipino. Yung mga native landers talaga sa Philippines. So, sino nga ba yun? Yung mga native. Oh. Tapos, yun, dumating ang mga Kastila, mga Espanyol. So, nagkaroon ng ano, ng mga Espanyol, nagpangasawa ng mga kapwa, no, Spanish, tapos yun ang tinatawag na mga noble family. Tapos kapag nakapagpangasawa ka naman ng ano, ng hindi Kastila, na basta meron yung ano mayroong categorization yan may kategorya na kapag isa kang Espanyol na pinanganak sa Espanya, tapos dito lumaki sa Pilipinas, may tawag sa iyo doon, no, ikaw yung pinakamataas ka na ano, uri ng tao sa lipunan. Tapos kapag parehas mga Espanyol lang yung mga magulang, tapos dito ka pinanganak sa Pilipinas at lumaki, so parang may tawag din sa iyo noon, ikaw yung parang pangalawa, second class citizen, parang ganun. Tapos kapag ikaw naman ay Espanyol at may meron kang lahi, yung parang Chinese ang iyong napangasawa or Pilipino o ano pa man, pero parang hindi yata nag-aasawa ng Pilipino ang mga noong araw, mga Espanyol, basta ayaw nila sa mga Pilipino kasi nga, so Chinese, no? So yun na, mestizo. Pag sinabi mestizo, yun na yun, di ba? Chinese, Spanish. Nakalungkot lang, oh, nung tinignan ko tong bahay na to, parang makikita mo yung talagang hindi proper na, ewan ko lang mahagala, wag kayong ma-offend sa akin or magalit ha, pero bakit ganun yung nararamdaman ko talaga every time na ako yung nakakita ng mga bahay na mga ganto, yung mga tao nito, mga Spanish, no, style ng mga bahay na pangmayaman talaga, hindi yung mga bahay na ano lang, yung normal lang na bahay na luma din, Spanish style din, pero normal lang siya. Pero pag mga ganito ba, di ba, yung mga hasyendero, kasi pag may mga ganyang bahay, ang agad-agad na sumasalamin sa aking isipan ay yung yung mga katulong, muchacha, ng mga Indio, ng mga Pilipino na ginagawang alipin, walang sahod, sa pilitang pinagtatrabaho dahil nga sila ay kawawa, parang basta ganun, no. Ewan ko ba ba't ganun. O yun yung madalas na nakikita ko sa kumbaga unfair, no, hindi patas, no. Parang pag itong bahay, ang maiisip ko kagad parang kalupitan, hindi patas, sakim, sa kapangyarihan, at sa pera na hindi ko alam. Ba't ganun yung nararamdaman ko? Pero huwag kayo magalit sa akin, please. Don't get me wrong. Siguro maintindihan nyo kung bakit. Parang, siguro kung pinanganak ako sa panahon ni Jose Rizal, siguro isa ako sa mga tao na sumasama talaga sa himagsikan. Parang gusto ko talaga labanan ng mga Espanyol sa pananakop. Alam mo yung na parang lupa mo yun, tapos ikaw yung naging alipin, di ba? Lupain mo yun, yung lupa mo na yan, napakayaman, na may mga pagkain, may mga halaman, tapos ang nakikinabang Espanya, mga Espanyol. Tapos kayo nagiging alilat, alipin, di ba? Kapag hindi ka susunod sa gusto nila, torture ang aabutin, di ba? Kaya napakasakit isipin na ang Pilipinas ay ginagahasa tayo pinasamantalahan ng mga Espanyol sa loob ng 300 plus years. Kaya hindi ako natutuwa, guys, sorry. Sorry po talaga. Hindi ako natutuwa na yun nga sa Kristyanismo, dala kasi ng Espanyol yan eh. Hindi naman hindi ako nakamove on, kumbaga nagagalit, pero alam mo yun, parang pag Roman Catholic, may mga ibang reliyon dyan, so siguro pwede ako mag-Protestant, pero hindi ako magkakatoliko kasi grabe ang Katoliko. Di nyo ba napapansin? Sorry ha. Politics and religion is very very sensitive, no? Content yan, very napaka-komplikado, very complicated topic, pero wala di talaga may iwasan na mababrot up ko siya sa aking channel. Wala tayong magagawa, no? So hit me all you want kung pero sa totoo lang talaga, ayaw ko sa Roman Catholic, hindi dahil sa mga Katoliko ng mga Pilipino ngayon, kumbaga yung turo nila, yung hindi ka mapupunta sa langit kung walang pera. For example,
paano ka pupunta sa langit kung walang pera na, kasi babayad ka muna ng pare, alam mo yon, babayaran mo muna para bigyan ka ng misa, dasal. Oh. Kung wala kang wala kang padasal, wala, hindi ka masasalangit. May mga ganong turo, di ba, pang sambot. Tapos pag may fiesta, talagang mayroon talagang kailangan may sugal, alam niyo yon, may basta iwan, basta hindi ko talaga trip yung yung turo ng Katoliko Romano. Kaya kung ako may aanib sa isang relihiyon, pwede mag-protestant na lang siguro. pwede, no? Marami dyan, maraming religion dyan, no? Pwede ako mag-Muslim, pwede ako mag-Judaism, pwede ako mag-Hinduism, Taoism, or talagang atheist na lang talaga. O ano ba tawag dyan? Ano? Hindi naman ako anti-Christ kasi I believe in Jesus Christ din naman, di ba? Na pwede siyang small God, pwede rin siyang the original God, parang gano'n, no? Di ko alam. Basta nalulungkot ako, para ako'y nasasakta, ay parang pag ganyan nakita. Although wala namang kasalanan ng mga Lopeses kasi di naman, lang naman sila 1928 lang naman, diba? So bago lang. Pag mga ganyang bahay talaga, parang nagre-reflect sa akin yung yung sumasalamin. Yung pagiging kawawa ng mga Pilipino, kinakawawa, ginagawang alalay, yung mga ganun, yung iilan lang yung mayaman. Actually, ngayon din naman, meron din naman yung ganyang nangyayari ngayon sa Pilipinas, na kahit hindi na sa Spanish era. Yun na nga, ito, yung politics talaga, yun yung pinamanang pinakapangit na pinamana ng Espanyol sa Pilipinas, yung corruption. Grabe. So, tingnan mo yung mga nasasako na mga sinakop ng mga British Empire, 'di ba? May mga British, 'di ba? Mga British colonizer, 'di ba? Sila 'yon, mga American colonizer. Pero tingnan mo sila nung mga bago umalis ang mga Briton, talagang sa lugar na sinasakop nila, bago nila nung pinalaya na nila, talagang nag-iiwan sila ng napakagandang mga mga facilities, 'di ba? Ang dami lang iniwan. Pati sa estilo ng pamamahala sa lugar, sa bansa nila. Sa Pilipinas, ang pangit ng pinamana, corruption, sugal, panglalait. 'Di ba? Yung panlalait ba na mantakin mo kapag ikaw ay alta. Pag ikaw ay mayaman, kailangan mayroon kang muchacha. Pag mayroon kang muchacha, kailangan yung mga muchacha, hindi yan sila dapat sasabay sa iyo sa pagkain, sa hapagkainan, 'di ba? Basta pangit, sobrang pangit talaga. I hate ayoko yung pero wala history na siya. Kaya nga sa mga hindi nakakaalam diyan sa historya ng Espanya, sana malaman niyo, no. Para naman parang ngayon malaman niyo ba kung gaano kapait na sakupin ng Espanya ang Pilipinas dati na hirap. 'Di ba? Oh. So ngayon andyan pa rin yung mga alam niyo yung mga politician ngayon na nagra-run over sa ating country, sa ating bansa. Hindi sa national ha, hanggang sa pinaka-barangay hall. Mula sa Malacanang hanggang sa barangay hall. Mga madalas dyan, mga may lahing mga Spanish na kung saan dala-dala na yung turo ng mga Espanyol. Yun na nga, na pagiging madamot sa mga mahihirap. Ibig sabihin na hindi naman kailangan ibigay mo sa mahirap. Kumbaga para hindi patas, no? Oh, madamot siya in terms of yung hindi na ibigay yung tamang yung parang pinagkaitan ba yun? Pinagkaitan ng respeto, pinagkaitan ng proper treatment, parang ganun. Kasi mayaman nga sila. Basta iba ang tingin sa sarili nila kasi mayaman sila, parang ganun. Pero ngayon, buti naman at hindi na. Pero siyempre, modern na tayo masyado. Pero hanggang ngayon, no, dala-dala pa rin ng mga Pilipino, karamihan, lalo ng mga matatanda, yung turo ng mga Espanyol. O, yung kultura na kapag mayaman ka, dapat meron kang muchacha. Tapos pag may muchacha ka, dapat yung muchacha, hindi yan sila sasabay sa iyo sa pagkain, sa pagkainan, parang ganun. Parang basta wala silang karapatang kumain. Basta grabe yung classification, no, nung araw. So pag mayaman ka, kailangan yan lang dapat mo kainin, bawal. For example ito sigarilyo. Ito na ituro sa akin ng teacher ko nung high school, ang aming leksyon ay no limitang hiri. Na ang sigarilyo pala nung araw, mga tabako, hindi pala yan siya intended for masses, no. Hindi siya para sa pangkalahatan, kundi para lang pala sa mga pare, sa mga praile at mga gobernador, parang gano'n, no, ang mga tabako. So hindi ka pwede magtabako kung mahirap ka, kailangan noble ka, kailangan aristocratic family ka galing, parang gano'n lang. So yun lang, kaya nalulungkot talaga pag ako'y nakita ng mga gatong kasi sumasalamin siya sa kalupitan at hindi patas, no, nalipunan. Bye bye.